Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gia Custodio mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Salamat po sa inyong mensahe ngayong araw. Kamusta po kayo? Buti mo din Praise God po. Ayan. So, para po sa ating unang katanungan, base sa Philippians 4 verses 11 to 13, ano po ang pwede nating matutunan sa postura ng pagiging kontento ni Apostle Paul ukol sa pagkakaroon at pangangailangan? Si Paul mismo nagsabi niya, I've learned to be content. No? Doon importante na willing ka to learn. At in fact, sabi pa doon, the secret, no? I learned the secret of contentment. Kailangan aminin natin na itong contentment is something na hindi ito normal. Ito ay isang bagay na may lihim. No? At ang lihim na ito ay nakadikit kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya naman, kahit anong sitwasyon, hindi na issue yung sitwasyon, kundi kung sino yung kasama mo. Di ba? Kasi kapag kunyari yung bata, kunyari yung isang bata, no? Takot na takot. Pero pag alam niya yung tatay niya, kahit di naman niya alam na hindi makaya ng tatay niya lahat ng bagay, kasama niya, nawawalan siya ng takot. Kung ito yung kanyang pinagkakatiwalaan at inaasahan na alam niyang ito yung nagmamalasakit sa kanya. Ganon din sa Diyos. If God is with us, sabi nga, who can be against us? Di ba? Kaya naman, si Paul, malakas ang loob niya kasi I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Salamat po, Pastor Bong. Para naman po sa ating susunod na katanungan, paano natin maprotektahan ang ating puso sa pagkukumpara ng ating buhay sa mga tao na mukhang meron na ang lahat sa mundong ito? Una sa lahat, kailangan mo maintindihan na mula sa salita ng Panginoon Diyos that we are individually designed by God for a certain function. Hindi tayo pare-parehas ng role sa buhay. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Pangalawa, yung meditation mo sa Word of God. Minsan, ang name-meditate natin, ano yung meron sa ibang tao? Lalo na ngayon sa social media. Nasusundan mo yung Facebook, yung Instagram, di ba? Ang dami ng mga na parang nakakainggit, sabihin, uy, buti pa siya, meron ng ganito. Yung classmate ko, iba na yung buhay niya ngayon. Pero sa totoo lang, yung mga bagay na yun, pwede namang i-edit yun eh. Pwede namang yun ay panlabas lamang ng mga larawan, pero ang totoo lang pinagdadaanan hindi naman lang nasasabi at hindi mo rin malalaman. So sa halip na mag-meditate ka sa mga ganung bagay, i-meditate mo yung Word of God. Kaya sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will be what? Prosperous and have good success. Amen. Ang ganda rin po ng sinabi nyo kanina, no? Kung may time mag-worry, may time po mag-pray. Amen. Para sa atin namang pong huling katanungan, paano po ba natin pwede maranasan muli ang kaligayahan sa Panginoon pagkatapos ng mga pagkakamali o pagkakadapa dahil sa kasalanan? Ayan. Naalala mo, pati yung pakiramdam natin na parang nagkamali na tayo, nagiging worry yan eh, nagiging anxiety yan. And si David nagkamali. Talagang big time. Talagang nangalunya na, siya pa ang pinaka-mastermind ng pagkamatay ng asawa ng babae na hinagad niyang makasama. Anong sinabi niya? Kumbaga sabi ng Bible, pray, then supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. Kung papansin mo si David, sinabi niya talaga, Lord, restore to me the joy of my salvation. Specifically, ni-request niya yung talagang gusto niya mangyari. Hindi lang siya humingi ng tawad, humingi talaga siya ulit na ibalik mo yung kaligayahan sa akin. And God answered this prayer. Kasi pagdating sa Psalm 32, blessed is the man whose sins has been not counted against him. Di ba? Whose transgression is forgiven. Ang saya-saya niya bigla. So, doon makikita mo, babalik ka ulit sa ugnayan mo sa Diyos at magkaroon kayo ng magandang relasyon ulit. Kasi ang Lord naman, nagpapatawad sa atin, hindi the way we ask for forgiveness, kundi because of Jesus Christ who died and rose again from the dead. Amen. Salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And para naman po sa mga D-group leaders, tayo na't muli mag-power up.
Ito ay 3-part series kung saan matututo tayo kung paano i-handle ang mga mahihirap ngunit mahahalagang pag-uusap. Next week, March 16, si Brother Peter Tanchi Jr. ang magbabahagi sa atin ng mga prinsipyo ukol sa usaping ito. Kita-kits tayo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.